So sa nakaraan nating video ay tinalakay natin ang lahat-lahat ng tungkol sa loob ng labyrinth, kaya naman ngayon ay tatalakayin naman natin kung paano naglaban si Veldora at Hinata. Idadagdag ko na din dito ang ilang impormasyon na hindi ko nabanggit sa nakaraan nating topic, kaya naman simulan na natin ito at wag na natin patagalin pa. Let's go! Dito nga ay nawala si Rimuru ng 3 araw dahil siya ay busy sa paggawa ng katawan para sa mga demonyong ire-recruit ni Diablo. Ngunit sa paglabas niya ng kanyang research room sa floor 100 ay nagsimula ng sumakit ang kanyang ulo dahil sa balitang kanyang nalaman. Ayon kay Ramirez, nagsimula ang mga Holy Knights sa floor 51 upang simulan na ang kanilang pagsasanay at sabik naman si Ramirez dahil siya mismo ang gumawa ng mga patibong simula ng floor 51 hanggang floor 60. Dahil si Adelman ang boss ng floor 60 ay nagpakawala ito ng maraming undead sa ibang palapag at mayroon palang isang room kung saan toxic na ang oxygen sa loob nito, pero dahil hindi naman ito kailangan ng mga undead ay okay lamang ang ginawa ni Ramirez. Subalit kahit tiwala si Ramirez sa kanyang ginawa ay madali lamang nilinis ng mga Holy Knights ang hangin at ang mga nabiktima naman nito ay madali lamang binuhay ng kanilang mga kasamahan. Nang makarating naman ng mga Holy Knights sa floor 60 ay naroon si Adelman na siyang naghihintay sa kanila, subalit madali lamang natalo si Adelman at nabugbog ng sobra. Wika ni Rimuru ay pagkatapos mawala ang totoong kapangyarihan ni Adelman ay tiyak na hindi niya kakayaning mag-isang kalabanin ang mga Holy Knights at tiyak daw sa pagkatalo nito ay sobra itong frustrated dahil kung tutuusin daw ay senior siya ng mga Holy Knight. Pagkatapos nun ay dumako na ang mga Holy Knights sa floor 61 hanggang 70 kung saan si Veldora ang may gawa ng mga patibong at kahit may mga nabawas sa mga Holy Knights ay nagawa naman nilang buhayin ang mga kasamaan nilang nasugatan lamang. Habang kinukwento nila Ramirez at Veldora ang mga pangyayari ay mahalata mo ang gigil at pagkainis sa kanilang mga itsura. Nang dumating naman ang mga Holy Knights sa floor 70 kung saan ang Elemental Colossus ni Ramirez ang bantay dito ay madali lamang tinalo nito ang mga Holy Knights na siyang inaasahan naman ni Rimuru dahil malaki, malakas at mabilis ito kung ikukumpara sa winasak niya dati. Pagkatapos matalo ng mga Holy Knights ay sinabi ni Fritz na sa palagay niya daw ay kahit si Hinata ay mabibigo sa pagconquer ng labyrinth. Naisip ni Rimuru na kahit ang Elemental Colossus ay hindi kayang pigilan si Hinata, kaya naman tanong niya ay hanggang saan daw umabot ito sa loob ng labyrinth. Sinabi nila Ramirez na yun daw ang pinaka-problema nila dahil nagawa ni Hinatang makarating ng floor 95 sa loob lamang ng isang araw kahit na nga ba nagsimula ito sa floor 61. Madali lamang tinalo ni Hinata ang Elemental Colossus ni Ramirez at ginamitan niya ito ng disintegration upang wasakin ito. Nang makarating si Hinata sa floor 80 ay madali niya ding tinalo ang floor guardian dito at dahil nasa kokon pa lang si Zizion ay kumalaban muna sa kanya ay si Apito, subalit dahil sa bilis na meron si Hinata ay hindi nagawang makapag-react ni Apito na siyang nagresulta ng kanyang pagkatalo. Kahit na nga ba nag-evolve na si Apito at siya ang may pinakamabilis na galaw sa lahat ng halimaw doon, ay hindi pa rin umubra ang kanyang bilis dahil ang bawat galaw na kanyang pinapakita ay nakikita ni Hinata. Sa floor 81 to floor 89 ay isa-isang pinabagsak ni Hinata ang mga kasamahan ni Kumara at nang makarating naman ito sa floor 90, dapat ay kakalabanin niya si Kumara, subalit dahil bata pa ito ay si Beretta muna ang kanyang nakalaban. Kahit na nga ba mas malakas na rin si Beretta kung ikukumpara noon, ay hindi pa rin siya umubra kay Hinata, kaya naman doon ay natalo si Beretta at pagkatapos nun ay nagpahinga na si Hinata sa floor 95 bago matapos ang isang araw. Pagkatapos magpahinga ni Hinata sa floor 95 ay pinagpatuloy niya na ang pag-clear sa dungeon, subalit madali lamang din itong tinalo ang mga dragon sa floor 96 to floor 99. Wika ni Rimuru sa floor 96 to 99 ay mayroong mga terrain effects gaya ng paglindol, 5 beses na mas malakas ang gravity, kidlat mula sa itaas, at nakakasunog na init, subalit wika nila Veldora ay isa ay walang nagmarka sa balat ni Hinata. Kaya naman sa bandang huli ay nakarating si Hinata sa floor 100 kung nasaan si Veldora at wika ni Veldora ay bilang siya ang hari sa loob ng labyrinth ay wini-welcome niya ang lahat ng challenger. Tanong ni Rimuru ay seryoso daw bang kinalaban ni Veldora si Hinata at sagot naman ni Veldora ay dahil siya ang boss ay hindi siya magtatago o tatakbo sa kahit anong laban. Tanong muli ni Rimuru ay ano raw ang nangyari sa laban dahil sa kanyang isip ay hindi naman sumagi sa kanya na
matatalo si Beldora sapagkat kung tutuusin ay mas malakas daw ito sa kanya, subalit curious lamang siya kung ano ang nangyari sa laban. Sagot naman ni Beldora ay syempre naman daw ay nanalo siya sa laban at di niya may tatangging malakas si Hinata dahil kaparehas daw ang ginagamit nitong estilo sa espada sa taong nagsil sa kanya, pero ang paraan ng pakikipaglaban nito ay naiiba. Hindi na raw nagtataka si Rimuru na nanalo si Beldora, pero nadidismaya lamang siya dahil hindi niya ito napanood at tinanong niya kung mayroon daw bang record na kanilang laban. Sagot naman ni Raphael Sensei ang lahat ng record ng laban ay nabura na, kaya naman doon ay mas lalong nanghinayang si Rimuru sa kanyang nalaman. Wika naman ni Molly ay nakakamangha raw talaga ang laban ni Beldora at Hinata at sa isip muli ni Rimuru ay nagsaselos siya dahil si Molly ay napanood din ito. Wika naman ni Masayuki ay sadyang malakas daw talaga si Hinata at kahit daw ang marami ay nagtatalo kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa, sa totoo lamang daw ay nangihina siya sa tuwing maririnig niya ang usapang tungkol doon. Dahil sa apektado nga si Molly ng ability ni Masayuki ay sinabi nito na wag daw magpaka-humble ito at kung sakaling maglaban daw man si Beldora at si Masayuki ay hayaan daw siyang mapanood ang magiging laban nilang dalawa. Sa isip ni Rimuru ay magaling daw bumasa ng sitwasyon itong si Molly, subalit sa mga ganitong pagkakataon ay lumalabas daw ang pagkatanga nito at hindi naman daw natin masisisi dahil apektado nga siya ng The Chosen One. Kaya naman tanong ni Beldora ay gusto raw bang makipaglaro ni Masayuki ng kaunti sa kanya, subalit pasingit na wika ni Rimuru ay ang pakikipaglaro daw kay Beldora ay maaaring ikamatay ni Masayuki at kahit malakas daw si Masayuki ay nagre-rely lamang siya sa kanyang utak tuwing makikipaglaban. At kung sakaling maglalaban man daw silang dalawa nito, ay pwedeng makalamang siya sa laban, ngunit kung si Beldora na raw ang kakalaban dito, ay tiyak na hindi raw ito uubra sa pinakamalakas na si Beldora. Nang marinig ito ni Beldora ay sobrang tuwang-tuwa na naman ito, at doon ay nagamitan na naman siya ng matalinghagang dila ng ating bida. Ayon kay Beldora, ang hirong nagsil sa kanya ay hindi gumagamit ng iba't ibang klaseng pag-atake. Subalit si Hinata ay gumamit ng iba't ibang klaseng atake gaya ng magic spells, magic tools, at kahit magic artifacts upang malaman lamang kung ano ang eepekto kay Beldora. Subalit sa bandang huli ay walang kahit anong atake ang puminsala ng malala sa pinakabugok na dragon sa balat ng lupa. Pero pinuri ni Beldora ang huling atake ginawa ni Hinata dahil nagawa siyang masaktan nito ng kaunti at katulad daw ito ng absolute cerberance na gamit dati ng hirong nagsil sa kanya. Wika naman ni Rimuru ay maaaring ang tinutukoy ni Beldora ay ang melt slash na ginamit sa kanya ni Hinata, subalit kahit ang secret weapon palang tinatago ni Hinata ay hindi pa rin pala sapat upang saktan talaga si Beldora. Wika naman ni Ramirez ay halata namang mas malakas si Hinata kung ikukumpara kay Clayman at sa mga ibang nagpapanggap bilang Demon Lord at kahit daw ang ilang member sa Octagram ay maaaring mapahamak kung kakalabanin nila si Hinata, pero iba raw talaga ang lakas ng kanyang mentor na si Beldora. Natawa na naman si Beldora dito at sinabing kakailanganin pa raw ni Hinata ng 10 beses na lakas ng kanyang magic yules upang makatapat lamang sa kanya. Tanong ni Rimuru ay mas malakas daw ba si Gozer kung ikukumpara kay Adalman at kahit magaling daw ito sa pagre-research ay mukhang hindi raw ito maaasahan bilang boss ng floor 60. Nanginginig naman si Ramirez dahil sinabi nitong hindi na muling nabuhay ang kanyang elemental Colossus. At tanong naman ni Rimuru ay hindi raw ba nilagyan ito ng bracelet resurrection? Sagot naman ni Ramirez ay parehas lamang ito ng winasak ni Rimuru noon na kapag nawasak na ay hindi na mabubuhay muli. Wika naman ni Rimuru ay maaaring wala raw itong kaluluwa at dahil doon ay hindi ito apektado ng skill ni Ramirez sa loob ng labyrinth na siyang sinang-ayunan naman ni Beldora. Kaya naman kung gagawa daw muli si Ramirez ng isang elemental Colossus ay maaaring mawasak lamang itong muli. Kaya naman kailangan daw nilang gumawa ng paraan tungkol doon. At ngayon ang floor 70 ay wala pang floor guardian, kahit si Zijon pa ang bantay sa floor 80 ay kailangan pa nitong matulog. Samantalang si Apito ay kulang naman sa experience sa pakikipaglaban kung kaya't sasailalim pa ito sa pagsasanay. Ayon kay Beldora ay binigyan na raw nito si Apito ng pagsasanay sa ilalim ni Hinata at maaaring ginawang pain ni Beldora ang rematch nito kay Hinata. Si Kumara naman ay sasailalim daw sa pagtuturong gagawin din ni Hinata kasama sila Chloe at Alice. Kaya naman sa madaling salita, ang floor 60 hanggang 90 ay wala munang mga floor guardian sa ngayon. So ayun nga, dito na muna natin tatapusin ang ating video. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating review, ay isang like naman dyan, share, follow, and subscribe na din para matuwa ako sa inyo. Goodbye!